May mga sandali sa buhay na tahimik ang lahat, pero may bigat kang nararamdaman sa iyong puso. Isang tanong ang biglang bumubulong sa iyong isipan, kung ikaw ba ay may natatanging layunin sa paningin ng Diyos. Paano kung ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo ay hindi aksidente, kundi tanda ng kanyang pagpili? Sa unang ilang segundo pa lamang, ay nais kong malaman mo na ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng iyong pananaw magpakailanman. Maraming relihiyosong tao ang naglilingkod, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa kung bakit sila tinawag. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga ordinaryong tao na pinili ng Diyos para sa dakilang layunin. Hindi sila perpekto, ngunit sila ay masunurin at handang magtiwala sa kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, maaaring ikaw ay isa sa mga taong kanyang inihahanda. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat mensahe dito ay hindi lamang para sa kaalaman kundi para sa pagbabago ng puso na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at patuloy na kumikilos hanggang ngayon. Sama-sama nating palalimin ang ating pananampalataya bilang isang pamilya kay Kristo. Ang pagpili ng Diyos ay kadalasang hindi natin agad nakikita o nauunawaan. Minsan ito ay nakatago sa likod ng pagkabiguluha at tahimik na panalangin. Ngunit sa bawat pahina ng Biblia, makikita natin na ang Diyos ay may malinaw na layunin sa kanyang mga pinili. Gayon din ngayon, maaaring ikaw ay nasa gitna ng proseso ng kanyang banal na plano. Sa video na ito ating tatalakayin ang 8 palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos ayon sa karunungang biblikal. Hindi ito para magtaas ng sarili, kundi para mas lalo tayong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Makinig ka ng mabuti at hayaang ang Espiritu Santo ang kumausap sa iyong puso. Manatili ka hanggang dulo dahil maaaring ang mensaheng ito ang sagot sa matagal mo ng panalangin. Unang palatandaan, dumaraan ka sa matitinding pagsubok. Ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos ay ang patuloy mong pagdaan sa matitinding pagsubok sa iyong buhay. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng mabibigat na laban sapagkat hindi lahat ay handang hubugin at ihanda ng Panginoon. Ayon sa karunungang biblikal, ang Diyos ay nagdidisiplina at humuhubog sa mga taong kanyang tunay na minamahal. Ang pagsubok na iyong nararanasan ay hindi tanda ng kaparusahan kundi isang proseso ng banal na paghahanda. Ito ay isang paraan ng Diyos upang patatagin ang iyong pananampalataya at palalimin ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Maraming lingkod ng Diyos na ating mababasa sa Biblia ang dumaan muna sa matinding sakit bago sila lubos na ginamit ng Panginoon. Si Jose ay ipinagkanulo ng sariling kapatid bago siya itinaas ng Diyos bilang pinuno ng isang bansa. Si David ay hinabol at tinanggihan bago siya itinalaga bilang hari ng Israel. Si Job ay nawala ng halos lahat bago muling ibinalik ng Diyos ang higit pa sa kanyang nawala. Ang paulit-ulit na pattern na ito sa Biblia ay malinaw na patunay na ang hirap ay bahagi ng banal na proseso ng Diyos. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, hindi Kanya hinahayaang manatiling mahina at walang direksyon sa buhay. Hinahayaan niyang ikaw ay masaktan upang matutunan mong umasa hindi sa sarili, kundi sa Kanyang lakas. Sa gitna ng mga luha at panghihina doon, mas lalong lumalalim ang iyong mga panalangin. Sa katahimikan ng gabi at sa bigat ng dibdib doon, mas nagiging malinaw ang tinig ng Diyos sa iyong puso. Ang mga pagsubok ang nagtuturo sa iyo na ang tunay na lakas ay nagmumula lamang sa langit. Maaring madalas mong itanong sa iyong sarili kung bakit tila mas mahirap ang iyong buhay kumpara sa iba. Ngunit mahalagang tandaan na hindi sinusukat ng Diyos ang tao batay sa ginhawa, kundi sa katapatan ng puso. Ang apoy ay hindi kailanman ginagamit upang wasakin ang ginto, kundi upang ito ay linisin at gawing dalisay. Ganon din ang mga pagsubok sa iyong buhay ay dinisenyo upang alisin ang mga bagay na hindi kailangan. Ang natitira ay isang pusong mas mapagkumbaba at ganap na nagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok, sa mga sandaling ito, huwag kang mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ang iyong pinagdaraanan ay malinaw na palatandaan na may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Hindi kailanman sinisimulan ng Diyos ang isang gawain na hindi niya kayang tapusin hanggang wakas.
Ang bawat sakit at luha ay may katumbas na layunin sa plano ng Panginoon, at ang layuning iyon ay maghahanda sa iyo para sa mas dakila at banal na tawag ng Diyos sa iyong buhay. Ikalawang palatandaan, may malalim kang pagkauhaw sa Diyos at sa Kanyang salita. Isa sa mga tahimik ngunit makapangyarihang senyales na ikaw ay pinili ng Diyos ay ang patuloy na pagkauhaw ng iyong puso sa Kanya at sa Kanyang salita. Hindi ka nasisiyahan sa panlabas na relihiyon lamang dahil may mas malalim kang hinahanap sa iyong pananampalataya. Kapag binubuksan mo ang Biblia, ang mga talata ay tila nagiging buhay at direktang kumakausap sa iyong kalooban. May kakaibang hatak ang panalangin sa iyong araw-araw na buhay, kahit walang nakatingin at walang pumupuri. Ang ganitong uhaw sa espiritual na bagay ay hindi galing sa laman kundi tanda ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Marami ang nagbabasa ng salita ng Diyos bilang obligasyon, ngunit ikaw ay nagbabasa dahil sa pananabik ng iyong kaluluwa. May mga sandali na nakakaramdam ka ng kakulangan kapag hindi ka nakakapaglaan ng oras para sa Diyos. Ang iyong puso ay hindi na kontento sa aliw ng mundo dahil mas hinahangad mo ang presensya ng Panginoon. Ang ganitong damdamin ay patunay na ang Diyos mismo ang nagtatanim ng kagutuman sa puso ng Kanyang mga pinili. Ang uhaw na ito ay senyales na ikaw ay unti-unti niyang inihihiwalay para sa mas banal na layunin. Kapag ikaw ay hinirang ng Diyos, nagiging mas sensitibo ka sa Kanyang tinig at sa direksyon ng Kanyang kalooban. Hindi ka basta-basta nadadala ng uso at opinyon ng mundo dahil mas mahalaga sa iyo ang katotohanan mula sa Diyos. May mga bagay na dati mong kinagigiliwan na ngayon ay tila nawawalan ng kabuluhan sa iyong puso. Sa halip ay mas hinahanap mo ang mga bagay na nagpapalakas sa iyong espiritu at relasyon sa Panginoon. Ang pagbabagong ito ay hindi gawa ng tao kundi bunga ng banal na pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi sa Biblia na ang taong pinagpala ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa bawat pagkakataon ng kanyang buhay. Ang ganitong uri ng pag-ibig sa katotohanan ay hindi pilit kundi kusang lumalabas mula sa pusong tinawag ng Diyos. Kung napapansin mong mas lumalalim ang iyong pagnanais na maunawaan ang kalooban ng Panginoon, ito ay hindi aksidente. Ito ay malinaw na tanda na ang Diyos ay kumikilos sa iyong isipan at damdamin. Ang Kanyang Espiritu ang patuloy na gumigising sa iyo upang hanapin siya ng may buong puso. Kung ikaw ay may ganitong uhaw sa Diyos, huwag mo itong ipagwalang bahala o ipagpaliban. Ito ay isang banal na paanyaya upang mas lalo kang lumapit at magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganitong matinding pagnanasa sa espiritual na bagay. Ito ay pribilehiyo at pananagutan ng mga taong Kanyang pinili at hinirang. Habang sinusunod mo ang uhaw na ito, mas malinaw niyang ihahayag ang Kanyang layunin at plano sa iyong buhay. Ikatlong palatandaan, madalas kang makaramdam ng pag-iisa kahit may kasama kang marami. May mga taong pinili ng Diyos na nakararanas ng kakaibang pakiramdam ng pag-iisa kahit sila ay napapalibutan ng maraming tao. Ito ay hindi dahil wala kang kaibigan, kundi dahil iba ang direksyong tinatahak ng iyong espiritu. Habang ang iba ay kontento sa ingay ng mundo, ikaw ay naghahanap ng katahimikan kasama ang Diyos. Ang pakiramdam na ito ay hindi kahinaan kundi isang palatandaan ng paghihiwalay ng Diyos. Ipinapakita nito na ikaw ay hinuhubog para sa mas malalim na ugnayan sa Kanya. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang dumaan sa panahon ng pag-iisa bago sila ginamit sa dakilang paraan. Si Moises ay naglakad mag-isa sa disyerto bago niya nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Elias ay nagtago at nag-iisa bago muling pinalakas ng Panginoon ang kanyang loob. Maging si Jesus ay madalas umatras upang manalangin ng mag-isa. Ang pag-iisa ay madalas na lugar kung saan malinaw na nagsasalita ang Diyos. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, unti-unti niyang inaalis ang ilang tao at ingay sa iyong buhay. Hindi ito upang saktan ka, kundi upang turuan kang makinig sa Kanyang tinig. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay nalalabo. Doon mo nauunawaan ang iyong layunin at kung saan ka tinatawag ng Panginoon. Ang proseso ng pag-iisa ay paghahanda sa mas malaking responsibilidad. Maaring may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay hindi ka nauunawaan ng mga nasa paligid mo. Ang iyong mga pananaw at paninindigan ay tila kakaiba sa mata ng iba. Ito ay dahil ang iyong isip ay hinuhubog na ayon sa kaisipan ng Diyos.
Habang ikaw ay lumalalim sa pananampalataya, ang distansya sa mundo ay mas nagiging malinaw. Ito ay natural na bunga ng pagiging malapit sa Panginoon. Kung ikaw ay dumaraan sa yugto ng pag-iisa, huwag mong isipin na ikaw ay iniwan. Sa katunayan, maaaring ito ang mga sandaling pinakamalapit ang Diyos sa iyo. Ginagamit ng Panginoon ang katahimikan upang kausapin ang iyong puso. Dito niya inihahanda ang iyong karakter at pananampalataya. At kapag dumating ang tamang panahon, lalabas ka na mas buo at mas handang maglingkod sa Diyos. Ikaapat na palatandaan, may malakas kang pakiramdam ng tawag at layunin sa buhay. May mga sandali sa iyong buhay na ramdam mo na hindi ka nilikha para lamang mabuhay ng pangkaraniwan. Sa kaibuturan ng iyong puso, may bumubulong na ikaw ay tinatawag para sa mas mataas na layunin mula sa Diyos. Hindi ka mapakali sa isang buhay na walang direksyon at walang kabuluhan sa espiritual na aspeto. Ang damdaming ito ay hindi guni-guni, kundi tanda ng banal na tawag ng Panginoon. Ipinapakita nito na ang iyong buhay ay may itinakdang misyon sa ilalim ng kanyang kalooban. Maraming tao ang nabubuhay para lamang sa sarili, ngunit ikaw ay nakakaramdam ng pananagutan sa iba. May malasakit ka sa kalagayan ng mga tao, lalo na sa mga nasasaktan at nawawala sa landas. Ang iyong puso ay madaling maantig kapag nakikita mo ang pangangailangan ng kapwa. Ito ay dahil ang Diyos ay naglalagay ng kanyang puso sa loob mo. Ang ganitong malasakit ay palatandaan na ikaw ay tinatawag upang maging daluyan ng kanyang pag-ibig. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ang iyong mga tanong ay umiikot sa layunin at hindi lamang sa tagumpay. Hindi sapat sa iyo ang magkaroon ng pera o posisyon kung wala namang saysay sa harap ng Diyos. Hinahanap mo ang kalooban ng Panginoon bago ka gumawa ng mahahalagang desisyon. Ang iyong mga panalangin ay nagiging mas malalim at mas seryoso. Ito ay dahil ang iyong espiritu ay tumutugon sa tawag ng Diyos sa iyong buhay. Sa Biblia makikita natin na ang mga pinili ng Diyos ay may malinaw na layunin kahit sa murang edad. Si Samuel ay tinawag habang siya ay bata pa, at si Jeremias ay hinirang bago pa man ipanganak. Ang Diyos ay may kakayahang magtakda ng layunin bago pa man natin ito maunawaan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng tawag, kahit hindi pa malinaw ang lahat, ito ay normal. Ang mahalaga ay ang iyong puso ay bukas at handang sumunod. Kung ikaw ay patuloy na nakakaramdam ng tawag ng Diyos, huwag mo itong baliwalain. Ang tawag na ito ay hindi para sa iyong kapurihan, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Maaring may takot at pagdududa, ngunit kasama ito sa proseso. Ang Diyos na tumatawag ay siya ring magbibigay ng kakayahan. At sa tamang panahon, ipapakita niya kung paano tutupad ang layuning itinanim niya sa iyong puso. Ikalimang palatandaan, may malalim kang pakiramdam ng konsensya at pagsisisi sa kasalanan. Isa sa mga natatanging palatandaan ng taong hinipo at pinili ng Diyos ay ang pagiging sensitibo ng konsensya sa harap ng kasalanan. Hindi ka mapalagay kapag may nagawa kang labag sa kalooban ng Panginoon, kahit hindi ito napapansin ng iba. May bigat sa iyong dibdib at may paalala sa iyong puso na hindi ka makakatulog ng payapa. Ang ganitong pakiramdam ay hindi para pahirapan ka, kundi para ibalik ka sa tamang landas. Ito ay malinaw na tanda na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa iyong kalooban. Maraming tao ang nagkakasala ng walang pagsisisi, ngunit ikaw ay agad nakakaramdam ng lungkot at hiya sa harap ng Diyos. Ang iyong puso ay hindi na komportable sa mga bagay na dati ay normal lamang sa iyo. May pagnanais kang humingi ng tawad at itama ang iyong pagkakamali. Ito ay dahil ang Diyos ay nagbibigay ng bagong puso sa mga taong kanyang pinili. Ang pusong ito ay marunong makaramdam at tumugon sa kanyang kabanalan. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ang kasalanan ay hindi na nagiging kasiyahan kundi nagiging pabigat sa iyong espiritu. Ang mga maling gawain ay mabilis mong napapansin at hindi mo basta pinapalampas. May paalala sa iyong isipan na ikaw ay tinawag upang mamuhay ng may kabanalan. Ito ay hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil ikaw ay binabago araw-araw ng Diyos. Ang proseso ng pagbabago ay palaging nagsisimula sa pagsisisi. Sinasabi sa Biblia na ang Espiritu Santo ang nagbibigay babala at umuudyok sa puso ng tao. Kung ikaw ay madaling makaramdam ng pagsisisi, ito ay hindi kahinaan kundi biyaya. Marami ang hindi na nakararamdam ng konsensya, ngunit ikaw ay patuloy na tinatawag pabalik ng Diyos. Ito ay patunay na hindi kanya hinahayaang maligaw ng tuluyan.
Ang kanyang pag-ibig ang nagbabantay sa iyong kaluluwa. Kung ikaw ay madalas na nakakaramdam ng pagsisisi at pagnanais na magbago, magpasalamat ka sa Diyos. Ibig sabihin ay hindi pa manhid ang iyong puso sa kanyang presensya. Ito ay palatandaan na ikaw ay kabilang sa mga taong kanyang hinuhubog. Huwag kang mawala ng pag-asa sa tuwing ikaw ay nadadapa. Ang Diyos na nagtuturo sa iyo ay siya ring handang magpatawad at magpanibago ng iyong buhay. Ika-6 na palatandaan. Nakakaranas ka ng pagtutol at hindi pag-unawa mula sa iba. May mga pagkakataon na kahit mabuti ang iyong hangarin, ay nakakaranas ka pa rin ng pagtutol mula sa mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ay nauunawaan ang iyong paninindigan, lalo na kapag ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. May mga salitang bumabatikos at mga kilos na tila humahadlang sa iyong pagsunod sa Panginoon. Ang ganitong karanasan ay hindi aksidente, kundi bahagi ng landas ng mga taong pinili ng Diyos. Ipinapakita nito na ang iyong buhay ay may impluensyang hindi komportable sa kadiliman. Sa Biblia makikita natin na ang mga pinili ng Diyos ay madalas na hinaharap ang pagtanggi at pag-uusig. Si Noe ay pinagtawanan habang siya ay sumusunod sa utos ng Diyos. Si Daniel ay inuusig dahil sa kanyang panalangin at katapatan sa Panginoon. Maging ang mga propeta ay hindi tinanggap ng kanilang sariling bayan. Ang ganitong karanasan ay nagpapatunay na ang katotohanan ay hindi laging tinatanggap ng mundo. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ang iyong pamumuhay ay nagiging ilaw na naglalantad ng mali. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas upang makaramdam ng pagtutol mula sa iba. Ang iyong integridad at pananampalataya ay sapat na upang makaramdam sila ng pagkailang. Ito ay dahil ang liwanag ay laging kinakalaban ng kadiliman. Ang iyong paninindigan ay patunay na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Maaring masakit ang hindi pag-unawa, lalo na kung ito ay nagmumula sa mga taong malapit sa iyo. May mga sandali na pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong paninindigan. Ngunit tandaan na ang Diyos ay mas malapit sa mga taong dumaranas ng ganitong pagsubok. Ginagamit niya ang pagtutol upang patibayin ang iyong loob at pananampalataya. Ang mga pagsubok na ito ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking gawain. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagtuligsa dahil sa iyong pananampalataya, huwag kang panghinaan ng loob. Ito ay palatandaan na ikaw ay naglalakad sa tamang direksyon. Hindi ka tinawag ng Diyos upang maging kalugdan ng lahat, kundi upang maging tapat sa Kanya. Ang gantimpala ng iyong pagtitiis ay hindi mula sa tao kundi mula sa langit. At sa huli, ang Diyos mismo ang magpapatunay na ang iyong paninindigan ay may kabuluhan sa Kanyang kaharian. Ika-7 palatandaan. May malakas kang pagnanais na mamuhay ng may kabanalan. May kakaibang paghila sa iyong puso na mamuhay ng tama sa harap ng Diyos. Kahit mahirap at hindi popular, hindi ka nakontento sa pamumuhay na katulad ng karamihan na sumusunod lamang sa agos ng mundo. May malalim kang pagnanais na ikalugod ang Diyos sa iyong mga desisyon at kilos araw-araw. Ang konsensya mo ay patuloy na ginagabayan ka upang piliin ang tama kaysa sa madali. Ang ganitong hangarin ay hindi likas sa tao kundi bunga ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Habang ang iba ay mas pinipili ang pansamantalang kasiyahan, ikaw ay mas nag-iingat sa iyong pamumuhay. May mga bagay kang kusang iniiwasan, hindi dahil bawal lamang kundi dahil ayaw mong masaktan ang puso ng Diyos. Ang iyong mga pinapanood, sinasalita at iniisip ay unti-unting nagbabago. Ito ay dahil ang iyong espiritu ay tinuturuan na mamuhay ayon sa pamantayan ng langit. Ang kabanalan ay nagiging hindi pabigat kundi layunin ng iyong puso. Sa Biblia makikita natin na ang Diyos ay banal at tinatawag niya ang kanyang mga anak na mamuhay ng banal. Ang mga pinili ng Diyos ay hindi perpekto, ngunit may pusong nagnanais na sumunod. Kung napapansin mong may panloob kang laban sa kasalanan, ito ay tanda ng buhay na espiritu. Ang laban na ito ay patunay na hindi ka naalipin ng dilim. Ito ay ebidensya na ikaw ay hinuhubog upang maging mas kawangis ni Kristo. May mga pagkakataon na ikaw ay pinagtatawanan dahil sa iyong mga paninindigan. Sinasabi ng iba na ikaw ay masyadong istrikto o masyadong relihiyoso. Ngunit sa kabila nito, pinipili mo pa ring sundin ang kalooban ng Diyos. Ito ay dahil mas mahalaga sa iyo ang papuri ng langit kaysa papuri ng tao. Ang ganitong tapang ay hindi galing sa sarili kundi galing sa Diyos na tumatawag sa iyo. Kung ikaw ay may malakas na hangaring mamuhay nang may kabanalan, huwag kang mahiya o manghina
Ito ay palatandaan na ikaw ay kabilang sa mga taong inihihiwalay ng Diyos. Ang mundong ito ay maaring hindi umunawa, ngunit nauunawaan ka ng Panginoon. Ang bawat sakripisyo mo ay nakikita at pinahahalagahan sa langit. At sa tamang panahon ang kabanalang iyong pinili ay magiging patutuo ng gawain ng Diyos sa iyong buhay. Paano kung ang lahat ng palatandaang ito ay hindi mo lang narinig, kundi naramdaman mismo sa iyong puso ngayon? Paano kung sa sandaling ito ay kinakausap ka ng Diyos at inaanyayahan kang tumugon sa kanyang tawag? Ang mga palatandaang ating tinalakay ay hindi para magbigay ng takot, kundi para magbigay ng liwanag at pag-asa. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga pinili. Kung ikaw ay umabot sa bahaging ito ng video, maaaring hindi ito pagkakataon kundi banal na appointment mula sa langit. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang Diyos ay tumatawag at pumipili ayon sa kanyang layunin. Hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil handa kang hubugin at baguhin. Ang mga pagsubok ang uhaw, ang pag-iisa ang tawag, ang pagsisisi ang pagtutol, at ang pagnanais ng kabanalan ay hindi aksidente. Iswat ito o singa kabakas ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. At ngayon ang tanong ay, kung paano ka tutugon sa kanyang ginagawa sa iyong puso? Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat mensahe dito ay panalangin na maihatid ang katotohanan at pag-ibig ng Panginoon sa inyong mga buhay. Huwag mong itigil ang paghahanap sa Diyos dahil siya ay hindi kailanman tumitigil na hanapin ka. Manatili kang tapat, manatili kang mapagpakumbaba, at manatili kang bukas sa kanyang tinig. At nawa ang kapayapaan at gabay ng Diyos ang patuloy na sumaiyo hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po. Ang kapayapaan po ay sumaatin lahat niyang pinili. Ang pusong ito ay marunong makaramdam at tumugon sa kanyang kabanalan. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ang kasalanan ay hindi na nagiging kasiyahan kundi nagiging pabigat sa iyong espiritu. Ang mga maling gawain ay mabilis mong napapansin at hindi mo basta pinapalampas. May paalala sa iyong isipan na ikaw ay tinawag upang mamuhay ng may kabanalan. Ito ay hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil ikaw ay binabago araw-araw ng Diyos. Ang proseso ng pagbabago ay palaging nagsisimula sa pagsisisi. Sinasabi sa Biblia na ang Espiritu Santo ang nagbibigay babala at umuudyok sa puso ng tao. Kung ikaw ay madaling makaramdam ng pagsisisi, ito ay hindi kahinaan kundi biyaya. Marami ang hindi na nakararamdam ng konsensya, ngunit ikaw ay patuloy na tinatawag pabalik ng Diyos. Ito ay patunay na hindi kanya hinahayaang maligaw ng tuluyan. Ang kanyang pag-ibig ang nagbabantay sa iyong kaluluwa. Kung ikaw ay madalas na nakakaramdam ng pagsisisi at pagnanais na magbago, magpasalamat ka sa Diyos. Ibig sabihin ay hindi pa manhid ang iyong puso sa kanyang presensya. Ito ay palatandaan na ikaw ay kabilang sa mga taong kanyang hinuhubog. Huwag kang mawala ng pag-asa sa tuwing ikaw ay nadadapa. Ang Diyos na nagtuturo sa iyo ay siya ring handang magpatawad at magpanibago ng iyong buhay. Ika-6 na palatandaan, nakakaranas ka ng pagtutol at hindi pag-unawa mula sa iba. May mga pagkakataon na kahit mabuti ang iyong hangarin, ay nakakaranas ka pa rin ng pagtutol mula sa mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ay nauunawaan ang iyong paninindigan, lalo na kapag ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. May mga salitang bumabatikos at mga kilos na tila humahadlang sa iyong pagsunod sa Panginoon. Ang ganitong karanasan ay hindi aksidente, kundi bahagi ng landas ng mga taong pinili ng Diyos. Ipinapakita nito na ang iyong buhay ay may impluensyang hindi komportable sa kadiliman. Sa Biblia makikita natin na ang mga pinili ng Diyos ay madalas na hinaharap ang pagtanggi at pag-uusig. Si Noe ay pinagtawanan habang siya ay sumusunod sa utos ng Diyos. Si Daniel ay inuusig dahil sa